Hello kapare ko, mabagal ba yung mobile data mo? At hindi mo siya magamit ng maayos kapag naglalaro ka sobrang lag, mataas ang ping, or kaya kahit simple browsing lang ng Facebook ay hindi niya na mapaloading. Kung yun yung problema mo kapare ko, in this video may tuturo ko sa yung tips and tricks na kung saan mararanasan mo ang 5G speed through mobile data. Kung gusto mong malaman niya kapare ko, halina't tapusin ang video na to dahil magsisimula na tayo pagkatapos ng intro. Pero bago yan, ako nga pala si pare ko Stevie and Tips at nagtuturo ko ng mga Android tips and tricks tutorial sa YouTube channel na to. Mapa ML, COD, or kahit anong tips and tricks basta most requested din nyo, gagawin natin yan. Ngayon, magsimula na tayo. Let's go! By the way mga pare, kaya ginawa ko tong content na to for today dahil marami ako mga nakikita sa comment section na nagsasabi na naka-mobile data lang daw sila at hindi naman nila maayos or ang problema na talaga ng mismong phone nila is yung internet connection. Totoo naman yan mga pare ko, kahit na sobrang smooth ng phone mo, maganda yung spec niyan, kung ang problema mo naman is yung internet connection mo at hindi ka makakonect sa server ng maayos, walang magagawa yung mga optimization natin dyan. Pero in this video, dahil nga marami ng mga naka-mobile data dito sa Pilipinas and mga kapare ko natin na nagre-request, ito na siya mga kapare ko. And for those ML na nire-request sa content, guys, bukas waiting nyo yung ML content natin. Pagpasensyahan nyo na nga pala yung mga history ng contents natin for today or ng mga video natin ng mga nakaraan na halo na yung ML at saka CODM. Kasi sinabi ko nga sa inyo mga kapare ko, hindi po ako full-time script content creator ng ML or CODM. I'm just a regular guy na nagtuturo ng Android tips and tutorial, pero nagkataon na ang most requested videos ninyo is about doon. Pero kagaya na sinabi ko, hindi po ako full time doon, kaya meron talaga mga times na hindi ko kayo mapagbibigyan. Pero anyway, magsimula na tayo. So mga pare ko, yung gagamitin nga pala nating method to increase our internet connection and gaming performance ng ating mga mobile network sa ating mismong mga game na nalalaro or any kinds of social media is APN. At ang malupit dito mga pare ko is 5G speed APN siya. You feel 5G speed depende sa area kung nasaan ka. So ngayon, tuloy natin yung pag-setup. Punta tayo mga pare ko sa settings ng ating mga devices. Pagpunta nyo sa settings ng mga devices natin, hanapin nyo lang yung SIM cards and mobile network. Click nyo lang yan and then i-click nyo yung any kinds of SIM cards na meron kayo. By the way, yung ating APN na gagamitin is supported to all network. Ibig sabihin kung anong network yung gamit mo, mapag-Globe, Smart, Dito SIM, or kaya TNT ka man, walang problema, pwede sa ito. So, bahala ka nang mamili. So, sa akin, ang gagamitin ko is Dito SIM kasi siya lang yung merong load sa akin ngayon. So, make sure din na may load kayo para mapakita ninyo or kayo na mismo yung mag-test sa YouTube or kaya sa speed test kung ano nga ba yung sinasabi ko na 5G speed ng mismong APN na to. So ngayon, ang gagawin natin, click lang natin tong access point name. So sa loob nito mga pare ko, yan, dali lang ng gagawin natin. I-click lang natin tong new APN or add new APN, depende sa mga devices natin kung ano name yan. And then dito sa loob mga pare ko, huwag nyo nga alisin dahil ilalagay natin yung configuration nitong ating internet 5G. Ito yung gamit ko kanina, which is, ito mga pare ko ay kinakailangan tama at accurate yung paglalagay ninyo ng bawat settings doon sa blank page na nakikita ninyo ngayon sa screen ninyo. So ngayon, paano siya isi-setup? Punta tayo ngayon sa name. Sa name, any kinds of name pwede. Ibig sabihin, kahit hindi nyo gayahin yung internet 5G na nakalagay dito sa screen ko, pwede yan. So bahala na kayo maglagay ng name dyan, nasa sa inyo na yon. Itong mga susunod na settings sa kinakailangan is tamang-tama, walang capitalization, walang small letter, walang spacing. Dapat guys, all copy dito na nakikita nyo sa screen. So bahala na kayo mag-screenshot or magsulat. Nasa sa inyo na yung mga pare ko. So sa APN natin is google.com. Make sure guys sa tamang-tama malaki yung G, capital GOOGLE.com. Ayan yung ating mismong APN. And then mga pare ko, para sa mga magtatanong, wait na pare ko, congested ng google.com paano siya magiging high speed? Ituturo ko sa inyo kung bakit siya hindi congested ngayon. Dahil kinombuhan ko siya ng malupit na server, which is ang server natin na 1.1.1. Ito mga pare ko, yung server na 1.1.1 ay pwede nyong palitan ng 9.9.9 depende sa area ninyo. Kasi guys, it depends sa area kasi natin yung connectivity ng mga servers. So nasa sa inyo na lang yan kung gusto siyang gamitin yung 1.1.1. Kung mabagal ang 1.1.1 sa area ninyo nung na-testing ninyo, try the 9.9.9 para mas
meron kayong option para mas malaman mo kung ano yung okay. Kung mas okay yung 9.9.9, use nyo yung 9.9.9. Sayang kasi yung 1.1.1 sa area ko is okay na okay mga kapare ko. So yun yung gagamitin ko sa video na to. So kayo nang bahala guys, mabili kayo doon sa dalawa, walang problema doon. Yung sa baba naman natin mga pare ko, meron dito tinatawag na APN type. Wala na tayong kailangan i-set up sa MMSC, MMS proxy, MMS port. Wala na yan mga pare ko. Pati yung authentication type wala na. Ang kailangan nyo lang i-set is itong mga natitira sa ilalim. So itong APN type, click nyo lang yung default or type default lang. Depende kasi sa mga option natin sa phone natin yan. So basta ilagay nyo default, and then kapag nalagay nyo na yung default, click nyo lang yung okay. Then dito naman sa APN protocol and APN roaming protocol, make sure na nakaset siya sa IPv4/IPv6. So same sila mga pare ko ya. Ayan. So, pag nakita na ninyong okay na lahat, all goods na, yung bearer naman natin, dito mga kapare kayo medyo tricky yung pagsiset. If yung area ninyo is 4G support at wala namang problema na maintain yung 4G sa inyo, make sure na i-click nyo yung 4G. Kung yan naman ay pabago-bago na may 3G, may E, minsan naman nagpo 4G, minsan nag-H+, click nyo ang unspecified para mas okay siya. It means, kahit man yan ay pumalo ng 3G habang naglalaro kayo, mag-a-adjust yung APN natin para doon. So sa akin is, sinala ko siya sa unspecified kasi ganun yung area ko. Okay? So pagkatapos ng mga para kayo, make sure na masisave nyo siya. Back nyo lang. Pagka-back ninyo dapat kapag gagamitin na natin yung APN, make sure na nakaselect po yung ating APN. Kasi minsan hindi siya nakaselect pa siya sa default, which is yung pinaka-default APN ng mismong, diba, ng mismong SIM card na gamit mo. So kinakailangan mong gawin is ibahin siya or i-select yung ating ginawa. So make sure tama yung nilagay yung pangalan, nasa sa inyo naman yun. And then kapag nalaman na ninyo na ito yung ginawa natin or na-select na ninyo mismo yung ginawa nating APN, all you need to do is test the network. So ngayon gamitin natin yung speed test. So by the way mga pare, bibigyan ko kayo ng speed test history, no? Bibigyan ko muna kayo ng speed test history pagkatapos itong pagka-speed test natin. So ito yung mismong actual niya mga pare ko. Gamit natin yung APN natin and look at that jitter mga kapare ko. Look at that download speed and look at that ping. So dito mga pare ko, pabago-bago yung internet connection ko dito sa area ko, no? Ewan ko bakit. So wait lang, restart natin yung data natin and then open and then go ulit. So minsan kasi mga pare ko may ganyan, no? May mga ganyang fart, so hindi mawawala yan. So natin guys, re-testing natin. And as you can see, consistent yung 9ms na jitter at saka yung ping natin na 17ms. As you can see, pumapalo yung ating mismong internet speed to 10. Nung papakita ko sa inyong history, yung palo ng download speed niya mga pare ko is almost 20 to 30. So I don't know ano nangyari, pero yung upload speed niya yan, as you can see, walang pinagbago, nasa 34 to 35. Sobrang okay niya for uploading. So as you can see naman, kitang-kita niya naman dyan mga kapare ko. So ipapakita ko sa inyong history nung ginagamit ko tong mismong APN natin. So nandito yon mga pare ko. Saan na nga ulit yun? Ito history sa results. Dito mga pare ko, as you can see, ito yung pinaka last na ginamit ko siya, itong last na to. Ngayon lang yan guys, ayan na 23. As you can see mga kapare ko, makikita ninyo dito yung performance ng ginamit ko mismo, yung ating APN. So ito yung una na wala akong APN guys. So 4 point plus lang yan, 4.9. And yung kanyang upload speed is napakababa. So ito rin, tinry ko rin siya kanina nung wala pa siya kasi baka mali mo bag lang yun, bumagsak yung upload speed niya. Pero ngayon mga pare ko, as you can see, tuloy-tuloy na siya na consistent. Mataas yung upload speed, mataas yung download speed, mataas din yung kanyang upload and download. As you can see, yung last per result is super okay. As you can see, diba mga pare ko? Then tingnan natin tong isa. Yan, as you can see, yung ping niya is 17ms and yung jitter niya is 3ms. Always look the ms mga kapare ko, okay? So click nyo lang lagi yan. As you can see naman, super legit niya yan. So as you can see, always 1 digit lang yung ating jitter, which is yun yung kinakailangan natin i-measure kapag maglalaro tayo ng mga games, lalo na kung online. Then mga pare ko, dito ko natatapusan yung video. Napaliwanag ko na sa inyo kung ano nga ba yung effectivity ng APN na ginamit natin for today at kung gaano siya kaganda. Kung gusto nyo or nagustuhan ninyo yung mismong video natin for today, huwag nyo kalimutan i-hit yung like button or kaya i-share to sa mga kaibigan, relatives or tropa na alam ninyong kinakailangan ng gantong APN. Kasi ayun ang purpose ng channel natin, to help other para malaman nila kung ano nga ba yung mga effective and best Android tips and tricks na pwede na lang gawin sa mga device nila. So yun lang guys, peace out, let's go!